Last year, bago mag-umpisa ang 2024 season, ang naging plano noon ni Darvin Ham lagyan ng minutes restriction si LeBron para makalaro siya ng maraming games. Pero unang game pa lang versus Nuggets na inimplement yun, nung sumunod na 10 game, naglaro na si LeBron ng 35 hanggang 40 minutes. Sa loob din ng 71 games last season, si LeBron nasa 35 minutes per game. Ang 2024 season, ang best season din ni LeBron at Anthony Davis in terms ng game since 2020. Si Anthony Davis meron 20 points, 12 rebounds at 2 blocks per game. Nasa 76 games si Anthony Davis, ang pinakamataas sa kanyang buong karir. Kaya naman pala ni AD na maglaro sa lineup 70, pero ito pa lang yung pangatlong beses sa kanya. Meron ang Lakers na 47 and 35 record. Sa overall, pang number 8 sila pero nakuha nila ang number 7 spot dahil sa play-ins. So halos ganun din ang plano para kay Redick sa Lakers. Base sa ginawa ni Darvin Ham, nalalagyan nila ng restriction yung mga players ng Lakers. Hindi nga lang ngayon si LeBron at si AD lang, kasama yung mga role player. Hinire ng Lakers si Dr. Leroy Sim para ma-optimize yung mga players. So naging part din siya ng NBA para sa bubble noong 2020. Ang naging problema ng Lakers last season, hindi nga na-injured sina LeBron at Anthony Davis, pero yung mga role player naman nayari ng injury. Si Gabe Vincent nakalaro lang ng 11 games. Si Bando nakalaro lang ng 29 games, 14 and 15 record pa noon ng Lakers. Si Christian Wood naman hindi natapos yung season, nagkaroon siya ng injury bago mag All-Star break. Si Cam Reddish na maganda yung nilalaro nadali din ng injury. Sa average, 8 player lang ang meron sa Lakers na 60 games pataas. Mostly pa nung second part ng season, nasa 8 players lang din ang pinaiikot no ng Lakers. Pinangako di umano ng Lakers na gagamitan nila ng analytics, sports science at other methodologies para ma-optimize yung mga player. Sa article pa nilagay nila doon, mapuprove nilang insured na may iwasan ni LeBron at ni Anthony Davis ang injury for next season. Parang isang maling bagsak mo lang talaga posible ka ma-injured doon. Pati data analytics pwedeng ma-impluwensyahan ng coaching decision. So gaya ng analytics, marami kasing advanced stats kung saan ang player sa loob ng court mas mataas makakascore, sinong player yung mataas ang combine sa plus-minus, at kung sinong player naman yung magandang depensa na hindi niya napapascore yung kalaban. So base pa doon, pwedeng gamitan din ng load management si LeBron at si Anthony Davis. Si LeBron kasi exempted na sa rule. Si Anthony Davis parang pasok na rin sa exception dahil lagpas na siya ng 10 years sa NBA, pati yung mileage niya. So sinabi kasi nila doon na makakaapekto yung stats at data para sa decision ng coach, lalo na kapag ang Lakers nasa below 50% sa winning percentage. Napupwersa si LeBron at si AD na maglaro kahit back-to-back game. Yun pa, natatiming kung alin yung importanteng game, dun sila hindi maglalaro kaya nagkakaroon ng problema sa standing. Si AD hahabulin pa yung 65 games dahil ngayon dinidisrespect na siya na hindi mananalo ng Defensive Player of the Year dahil nga kay Victor Wembanyama. Ito yung isa sa mga awards na hinahabol niya. Base din kay Anthony Davis, hinahabol din nilang manalo ng championship. Ang unang step doon, maging accountable yung mga players ng Lakers. Kaso yung accountable sa kanila, kapag nagkaroon ng bad game, sisisihin or kaya ilalagay sa trade block. Kahit pa tapos na yung deadline, sasabihin pa doon bibitawan yung player. Parang kay D'Angelo Russell. So, sinabi kasi ni Davis na accountable yung mga player, parang 2022 or 2023 pa, ipinasa na di umano ni LeBron kay Anthony Davis yung leadership. Kaso, kailangan pa rin ni LeBron na maglaro ng mahabang minuto para manalo yung Lakers.